Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Trending na naman si PRRD doon sa sinabi niya doon sa proclamation rally ng PDP laban. According to PRRD, papatay daw siya di umano ng 15 senator para lang daw makapasok yung lineup ng PDP laban. At saka pasasabugin daw yung Senado. Come on, it's a joke kasi sinabi niya yan sa proclamation rally ng PDP laban. Normal yan yung mga ganong klaseng salita. Kasi siraan. Pero which is, nagbibiro lang naman talaga si PRRD dito sa sinabi niya. Kasi hindi mo naman pwedeng i-take serious yung isang joke na sinabi sa harap ng tao. Di ba? So, it's a joke talaga. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Anong masabi nyo dun sa sinabi ni PRRD? Ang daming nag-react, mga congressman. Isa na dun si Adyong. At isang presidente nag-react. Oh my God, naging presidente na. Hindi pa alam ang pinagsasabi. Sabi niya, papatay daw. Hindi man lang inintindi kung saan sinabi ni PRRD yung sinabi niya. Oh my God. Para tuloy walang pinag-aralan tong presidente na to. So, kayo, ano sa tingin nyo? Panoorin natin tong next video na reaction naman ng presidente na yun nga daw, papatay daw di umano si PRRD. Panoorin natin yung salita ng presidente. Sana ang pagmamahal na ipinapakita natin pag Valentine's Day, wag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Yan po ang pangako ng ating mga kandidato. Araw-araw na sila ay nakaupo at nasa posisyon, araw-araw ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. Alam niyo po, nakakagulat kung minsan na ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam niyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon, at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro mga 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magnagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron kaming paniniwala na lahat ng kailangang gawin para sa ating bansa
ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Talaga, bagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban dahil tignan yung una, kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila, napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Ito naman ngayon yung sagot ng NBI. Ang sabi ng NBI daw, ba't daw nagre-react si Adyong? Hindi naman siya senador. Hindi siya tumatakbong senador. Bakit hindi daw hayaang mga senador ang magpapile ng kaso? Kaya bakit daw gano'n na lang ka-reactive si Adyong, ano? Butata tuloy sila dito sa NBI nito. Panoorin natin yung sinabi ng NBI. Congressman po like yung po si Congressman Adyong, nagbanggit po na dapat daw imbestigahan ito ng NBI dahil na binantaan daw po itong dating Pangulo ang mga senador. Ano pong thoughts niyo po doon, sir? Alam nyo, ang binantaan 15 senador. Hindi natin malaman kung sino doon sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si kay Congressman Adyong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Ganun po So, ibig sabihin po ngayon, hindi po muna tayo magkasagawa ng investigation unless may mag-complain po? Yes. Alam nyo, yun nga, sinasabi ko sa inyo, part yan ng political propaganda ng isang political party. Mag-deliver ng mga rhetorics. No? Ganun. But nevertheless po, sineseryoso po natin tumagan itong statements nila. Yun. Kayo na nga nagsabi sa akin, Sir, anong masasabi nyo doon sa joke ni President Rodrigo Duterte na papapatay ang 15? O kayo na nagsabi, joke Miski kayo accepted ninyo, na joke lang yun. No? Ganon. Magaling mag-deliver si Presidente Digong, but then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. Diba? Pero, Director, may mga nagsasabi din po na may ginawa pong aksyon ng NBI nung kung kay VP Sara naman po. Agad pong nagkaroon ng effort ng NBI para imbestigahan po ito at nauwi na po sa pagpapile ng kaso. So, ano naman po silang kaibahan po nito? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkaka-deliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at sinabi pa niya at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke.
contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Yan.